안녕하세요, 여러분. 저는 Betchy입니다. Welcome po sa ating YouTube channel na Buhay Korea. At mag-visit din po kayo sa ating website na buhaykorea.com. Ngayon po ay nasa second lesson na tayo ng Unit 16 ng EPS Topic Textbook mula sa HRD Korea. Nasa Lesson 16B na po tayo. Natatandaan niyo po ba kung anong pinag-usapan natin sa Lesson 16A? Tama, ito po ay tungkol sa ating mga trini or hobbies. Ano naman po kaya ang pag-uusapan natin sa Lesson 16B? Umpisahan na po natin. Pakinggan po natin ang kanilang conversation. 대화 2. 리안 씨는 주말에 보통 뭐 해요? 전 운동을 좋아해서 주로 운동해요. 무슨 운동을 가장 좋아해요? 축구를 가장 좋아해요. 그래요? 그러면 내일 저하고 같이 축구하러 갈래요? 좋아요. 같이 가요. 저도 축구를 하고 싶었어요. Okay, so naintindihan niyo po ba? Ang pinag-uusapan nila ay tungkol sa undong or sports. Ano po kayang klaseng sports? Ito po ay chukku or kung makikita niyo yung picture natin dito, ito ay soccer. Okay? So papakinggan po ulit natin ang kanilang conversation at sasabihin po rin natin. Listen and repeat. 리안 씨는 주말에 보통 뭐 해요? 리한 씨는 주말에 보통 뭐 해요? 리한 씨는 주말에 보통 뭐 해요? 전 운동을 좋아해서 주로 운동해요. 전 운동을 좋아해서 주로 운동해요. 전 운동을 좋아해서 주로 운동해요. 무슨 운동을 가장 좋아해요? 무슨 운동을 가장 좋아해요? 무슨 운동을 가장 좋아해요? 축구를 가장 좋아해요. 축구를 가장 좋아해요. 축구를 가장 좋아해요. 그래요? 그러면 내일 저하고 같이 축구하러 갈래요? 그래요. 그러면 내일 저하고 같이 축구하러 갈래요. 그래요. 그러면 내일 저하고 같이 축구하러 갈래요. 좋아요. 같이 가요. 저도 축구를 하고 싶었어요. 좋아요. 같이 가요. 저도 축구를 하고 싶었어요. 좋아요. 같이 가요. 저도 축구를 하고 싶었어요. I-analyze po natin ang kanilang linya. Lihan 씨는 주말에 보통 뭐 해요? So 주말 is weekend. 주말에 is on weekends. Okay? On weekends. 보통, usually, 뭐 해요? So what do you usually do on weekends? Ano ang karaniwan mong ginagawa pag weekend? 전, ako, 운동을 좋아해서 주로 운동해요. So dahil gusto niya ang undong or sports, siya ay naglalaro ng sports. So juro at saka botong, pareho po sila ng meaning. Magkaiba lang po yung words na ginamit. 무슨 운동을 가장 좋아해요? So, ano daw yung pinaka-paborito mong sport? So, 가장 좋아해요. 좋아해요 is from the word like. So, 가장, like most like. So, pag most like, yun na yung favorite nyo, di po ba? So, 무슨 운동을 가장 좋아해요? 축구를 가장 좋아해요. 축구 is soccer. 그래요. 그럼, 그래요. 그래요. So, 그래요. Ganun ba? 그러면, 내일. So, 내일 is tomorrow. So, again, yung mga dates and time po, usually nilalagay po natin siya sa umpisa ng sentences, di po ba?
저하고 같이 축구하러 갈래요? So, nag-iimbita siya na maglaro sila together ng soccer. Yung 저하고 같이, ito po ay isang grammar point. Okay? So, yung 저 means I, 저하고. 하고 같이, together with. So, 뭐뭐뭐 together with. Or together with me. Yun po ang ibig sabihin ng 저하고 같이. So, pwede niyong palitan yung 저 ng mas appropriate na word na akma sa inyong conversation. 좋아요. 같이 가요. So, 같이 가요. Let's go together. 저도, ako din, 축구를 하고 싶어서요. So, mapapansin nyo, ang daming grammar points na ginamit dito na napag-aralan na po natin. Di po ba? Like, for example, yung so. Napag-aralan po natin yan sa previous lessons. So, 운동을 좋아해서. So, dahil gusto ko ang sports, di ba? Ano pa ba? So, ito ngayon, 저하고 같이. At 하고 싶어. Gusto ko. Gusto kong gawin. So, 축구를 하고 싶어. Ano pa ba? Ito po, 갈래요. So, napag-aralan na po natin yan sa mga previous lessons natin. So, marami na po tayong nagagawa or natutunan sa mga previous lessons na nagagamit natin ngayon sa mga current lessons. So, next part, yung some tips for you. Okay, tip po. 취미 활동 동호회. So, 동호회, yung mga clubs po, para sa mga may hobbies. Okay? So, marami po tayong clubs dito sa Korea. Kahit po yung mga Filipino groups po dito, meron po silang mga clubs. Like, 축구 동호회, 동산 동호회, 사진 동호회, at 요리 동호회. Yung pong sajing 동호회 dito ng mga Filipino, yung tinatawag natin na bigla akong nakalimutan ng pangalan. Okay. Pero, Filipos. So, meron pong Filipos dito na Filipino Photographers Association or Filipino Photographers Group. Makikita niyo po sila sa Facebook. So, puro po sila mga photographers na nagkikita-kita para mag-take ng pictures or pag-aralan ng photography as a hobby. Yung naman po Dongsan Donghohe, meron din pong Filipino hiking group dito. So, pwede niyo po sila makita sa Facebook. Next part po, ang vocabulary. Ang vocabulary po natin ay tungkol sa undong or sports. Ano po kaya yung mga sports na meron sa Korea? So, 12 words po ang pag-aaralan natin dito ay hindi pala, 11 pala sila. So, konti lang. So, una po, 축구하다. Yung 축구 po mismo is soccer, 축구. Kaya sa conversation, di ba sabi nila, 축구를 하고 싶어서. So, 축구 is soccer. Pag in-attach niyo po yung word na hada, which means to do, so to do soccer or to play soccer. Okay? Nagiging verb po siya. So, 축구하다, 농구하다, 농구하다, 야구하다, 야구하다, 수영하다, 수영하다. Okay, so next group of words. 테니스를 치다. 테니스를 치다. Yung chida po means to hit or to strike. So, 테니스를 치다, kasi po we hit the ball with a racket. Di po ba? So, 테니스를 치다. 배드민턴을 치다. 배드민턴을 치다. 볼링을 치다. 볼링을 치다. 골프를 치다. 골프를 치다. And finally, 스케이트를 타다. 스케이트를 타다. Yung tada po means to ride. So, in this case po, parang sumasakay po tayo sa skates. So, 스케이트를 타다. 스키를 타다. 스키를 타다. 자전거를 타다. 자전거를 타다. So, yan po ang ating vocabulary.
At ang final part po ng ating lesson for today is about munbok or grammar. Ang grammar po ay momoro kada. Momoro kada. Ano po kaya ito? Okay, ang momoro kada ay ina-attach po sa isang verb at in-express po niya ang speaker's intention of going to a certain place. So if a verb stem ends in a vowel or the consonant real, ro kada is added. And if a verb stem ends in a consonant other than real, uro kada is added. Tingnan po natin yung example para mas maintindihan po natin siya. Odi kayo? Undong haro kayo. So number 1, odi kayo means where are you going, right? So undong haro kayo. I'm going to play sports. 주말에 보통 뭐 해요? 전 주로 테니스를 치러 가요. So may intention po siya na maglaro ng tennis tuwing weekends. 시간 있을 때 뭐 해요? So 시간 있을 때, napag-aralan po natin yun sa previous lesson, pag may oras ka, anong ginagawa mo? 저는 사진 찍으러 자주 가요. 자주 means always, right? So 저는 ako 사진 찍으러 사진 찍다 is to take pictures. So 사진 찍으러 자주 가요. So I usually take pictures when I have free time. Okay, last part ng ating lesson ay tungkol sa mga exercises. Practice po natin ang ating napag-aralan. So, tingnan po yung mga pictures at i-match ang mga words na nandito sa kanan. So, suyong hada. Suyong means to swim. So, connect natin siya dito. 축구 hada. 축구 is soccer. Tama. So, connect natin siya dito. 농구 hada. 농구 is basketball. So, i-connect po natin dito. At lastly, yagu hada. Yagu is baseball, so i-connect natin dito. Next. So dito po sa susunod na exercises, sagutin lang po yung tanong, 시간이 있을 때 뭐 해요? 축구하러 가요. So number 1, 시간이 있을 때 뭐 해요? 농구하러 가요. 농구하러 가요. 시간이 있을 때 뭐 해요? ito po ay tennis, right? So, 테니스를 치다. So, 테니스를 치러 가요. 테니스를 치러 가요. 시간이 있을 때 뭐 해요? ito po ay golf. So, 골프를 치다. 골프를 치다 or 골프를 치러 가요. 골프를 치러 가요. 시간이 있을 때 뭐 해요? So, 자전거 or bike, 자전거를 타러 가요. 자전거를 타러 가요. So, dyan po nagtatapos ang ating lesson for today.